Bilang isang nurse, tungkulin kong magpagaling, hindi magmahal. Pero paano kung sa pasyente ko mismo nahulog ang puso ko? Dear Miss D, gusto ko lang i-share ang isang kwentong matagal ko nang itinatago. Ako si Mia, 32 years old, isang nurse dito sa Middle East. Mahirap ang buhay ng isang OFW, lalo na kung ang trabaho mo ay alagaan ang mga pasyenteng malalayo rin sa kanilang mga pamilya. Pero hindi ko inakala na sa isang ospital na puno ng pagdurusa, magigising ang puso kong matagal nang natutulog. Ang pasyente kong si Angelo, isang Pinoy engineer na naaksidente habang nasa site. Noong dinala siya sa ospital, kritikal ang lagay niya. Ilang buwan din siyang nasa ICU. At ako ang naka-assign sa kanya. Araw-araw ako ang nagbabantay, nag-aalaga at nagdadasal na sana ay gumaling na siya. Noong una, trabaho lang talaga. Isang nurse at isang pasyente. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nakikilala si Angelo. Sa mga oras na siya ay gising ay nagkukwentuhan kami tungkol sa pamilya niya, sa mga pangarap niya at ang naging buhay niya sa Pilipinas. Hindi ko namamalayan, nahuhulog na pala ako sa kanya. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. At may mga pagkakataon na parang gusto ko na lang kalimutan ang mga rules ng ospital. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilan. Tuwing umingiti siya sa akin, parang nawawala lahat ng pagod ko. Isang araw, habang naglalagay ako ng IV sa kanya, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Sinabi niya na sa lahat ng pinagdadaanan niya ay ako ang nagiging lakas niya. Hindi lang bilang nurse, kundi bilang inspirasyon. Tinanong niya ako kung may pag-asa ba na maging kami. Gusto kong sumagot ng oo. Gusto ko siyang yakapin at sabihin mahal ko na siya. Pero may problema. Hindi lang ang batas ng ospital ang pumipigil sa akin. May pamilya si Angelo sa Pilipinas, may asawa at 2 anak na naghihintay sa kanya. Masaya siyang kasama ako at ramdam ko yon. Pero may obligasyon siyang hindi ko kayang sirain. Alam kong ang nararamdaman ko para sa kanya ay totoo. Pero paano na ang pamilya niya? Hindi ko kayang maging dahilan ng pagkawasak ng buhay niya. Nang gumaling na siya at paalis na ng ospital, tinanong niya ako kung hindi ba talaga pwedeng lumaban kami para sa nararamdaman namin. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang siyang umalis, dala ang pag-asang hindi ko kayang ibigay sa kanya. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ipaglalaban niyo ba ang nararamdaman niyo kahit alam niyong may ibang taong masasaktan? O iiwasan niyo na lang at palalayain ang taong mahal niyo? Please share your thoughts below.